Etong live natin mga kababayan, medyo maikli lang ito at umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito sa nakita nating balita. Kung makikita nyo mga kababayan, may naging banat etong si Panelo dito po kay Canole de Castro na kung saan mga kababayan, sabi po dito sa Abante TNT tunay na tablodista, eto daw yung sabi ni Panelo. Ayan, Panelo sa talak ni De Castro sa abogado ni Kibuloy. Pinaka-inutil na vice-presidente dahil alam naman natin mga kababayan na itong si Canole ay naging vice-presidente. Pero kung titingnan natin mabuti, dun sa sinabi ni Canole, dun sa kanyang interview, dito kay Atty. Torion mga kababayan, wala naman tayo nakikitang masama doon. Bakit? Dahil ang sinabi ni Canole de Castro, na kung talagang walang kasalanan si Kibuloy, bakit hindi siya humarap? Bakit hindi siya sumuko mga kababayan at ipagtanggol siya ng kanyang abogado na si Atty. Torion? Kung talaga mga kababayang walang kasalanan, etong si Kibulok. Ang nakakapagtaka dito, bakit yung tirada nitong si Panelo ay ad hominem attack mga kababayan at ibinabalik niya yung tapos na sa pinag-uusapan ngayon. So ngayon, kung titingnan natin mabuti, ang sabi kasi dito mga kababayan, August 31, 2024, nagpatutsyada si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kamakailang nag-viral na mainit na usapan ng dating Vice Presidente at broadcaster na si Noli de Castro sa abogado ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Yan po yung sabi dyan. Sa viral video, kasi makikita ang mainit na sagutan ni De Castro at ang abogadong si Israelito Torion kaugnay sa patuloy na pagtatago nitong si Kibuloy. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, patunayan ninyo. Yan yung sabi ni Canole, tingnan nyo at i-comment nyo mga kababayan kung sa tingin ninyo mali yung sinasabi ni Canole de Castro dito. Kasi parang ang dating, pinapalabas nitong si Panelo na mali yung sinabi dito ni Canole. Ano po, so ngayon, eto basahin po natin. Sabi dito, patunayan ninyo, palabasin ninyo siya sa lungga at saka kayo mag-file. Kahit tumatawa kayo attorney, kayo, kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ho, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy, Son of God, at talak ni De Castro sa kanyang radio program. Sabi pa dito mga kababayan, sinagot ito ni Panelo at sinabing dapat objective si De Castro, lalo pat nasa media ito. Narinig nyo ba yung interview ni Noli De Castro kahapon doon sa abogado ni Pastor Apollo Kibuloy? Hindi po pwede yung ganon. Kapag tayo nasa media, kailangan objective tayo. Halos hindi na niya pinagsalita. Ito yung kasinungalingang pinapalabas nitong si Panelo. Halos daw hindi na daw pinagsalita. Ito daw pong si Atty. Torion. Pero kung titingnan yung mabuti mga kababayan, di ba marami nga yung salita ni Torion doon, paulit-ulit nga lang. Di ba sabi pa nga ni Canole mga kababayan, sabi pa nga niya, hinay-hinay lamang po kayo sa pagsasalita. Wag po kayong masyadong mabilis, attorney. Hindi po ako makapagtanong. Ngayon ang pinapalabas dito ni Panelo, yung mga kasinungalingan nitong si Panelo mga kababayan, hindi daw po pinagsalita. At halos sinasabi pa nga dito mga kababayan, halos murahin niya na eh. Kung makapagsalita siya, siya nga ang pinaka-inutil na vice-presidente ng bansa noon, di ba? Wika ni Panelo. Sinabihan niya rin si De Castro na dapat ay hindi ito nagbibigay ng kanyang opinyon, lalo na at hindi ito abogado. Mga kababayan, yan po yung sabi nitong si Panelo mga kababayan dito kay Canole de Castro. So ngayon, bawal pala magbigay ng opinyon kapag hindi ka abogado. Yun po yung gustong ipahiwatig nitong si Panelo sa mamamayang Pilipino. Dapat pala ang may karapatan lang na bumatiko sa ating gobyerno at magbigay ng kanilang opinyon kapag kalalaitin na lang ating gobyerno, sila at saka yung mga kasamahan nila na katulad nitong si Eric Celis. Yun pala mga kababayan, ang may karapatan lang na pumuna at magbigay ng opinyon. At yung mga katulad nitong si Canole de Castro at mga katulad natin na normal na mamamayang Pilipino, bawal pala. So sa tingin pala nitong si Panelo, dapat pala pakinggan. At dapat ang mayroon lamang karapatan magbigay ng opinyon, yung katulad ni Jay Guevara na wala namang alam pagdating po sa usaping politika. So yun pala mga kababayan, ang tingin nitong si
nitong si Panelo na dapat nagsasalita lang at nagbibigay lang ng opinyon pagdating dito sa pagbatikos at pagpuna dyan sa mga ginagawa na hindi maganda, especially nung mga kasamahan nitong si Digong katulad niyang si Kibuloy na pagtatago sa batas. Ano po, so ngayon sabi pa dito, nitong si Panelo, basahin pa natin, dapat maging ano sila, dapat tatanungin mo lang siya. Abogado, do not give your opinion. Unang-una, hindi ka naman abogado eh. Basta yung pinag-uusapan, kapag hindi kayo abogado, huwag kayong pumasok sa hindi nyo teritoryo. Tanungin nyo lang, masyado siyang bias. Ani pa nitong si Panelo. Eh di dapat, eto pala mga kababayan, dapat nakikinig sa atin na itong si Panelo. Dapat pala, i-forward ito ng mga DD-shit dito kay Panelo. Eto, Attorney Panelo, total, abogado ka naman, dapat hindi ka nagsasalita sa media. Kasi unang-una, hindi mo naman larangan yan. Pangalawa, hindi mo naman teritoryo ang media. Dapat naandudong ka lang sa korte at humaharap ka lang ng mga kaso doon. At dapat inaasikaso mo yung mga kliyente mo. Dapat ganun yung ginagawa mo. At dapat unang-una, hindi ka nagsasalita sa media at hindi ka nagigess dyan sa SMNI dahil abogado ka nga eh. At bawal pasukan yung teritoryo ninyo bilang abogado at bawal magsalita ng about sa law. Kasi nga naman, kayo lang yung may karapatan dahil kayo lang yung abogado. So ngayon, pwede rin pala kami magsalita na bawal kayong magsalita sa media. Bawal kayong interviewin dyan sa SMNI ninyo para makapagsinungaling kayo at makapagsalita kayo ng mga hindi magagandang bagay laban sa ating gobyerno, especially dun sa mga tao na nagtatanong lamang. Ngayon, Attorney Sal Panelo, total abogado ka naman, dapat wag ka na magpakita dyan sa SMNI. Dapat hindi ka nagsasalita sa ganyan. Kasi dapat dun ka nga lang sa korte kung saan yung teritoryo mo. Mga kababayan, tayo may karapatan tayo magsalita ng ganyan kasi unang-una vlogger tayo, social media. Naandito tayo sa media mga kababayan at masasabi natin na teritoryo natin to. So pwede rin natin pagsalitaan ng ganyan yang si Panelo mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan natin, sabi niya pa dito, basahin pa natin. Yung pinag-uusapan, kapag hindi kayo abogado, huwag kayong pumasok sa hindi ninyo teritoryo. Tanungin nyo na lang masyado siyang bias. Ani pa nitong si Panelo. Kung titingnan natin mga kababayan, wala namang pagiging bias dun sa tanong nitong si Canole de Castro. Kaganda nga nung pagkakasabi niya, kung talagang walang kasalanan, etong si Kibuloy, etong si Kibulok, son of Prat, kung wala itong kasalanan, bakit hindi ito sumuko? Bakit kailangan mag-request pa sila ng kung ano-ano na parang ang dating yung presidente pang luluhod sa kanila at magpuprotekta sa kanila mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin yung sinabi nitong si Canole de Castro, totoo yan. Totoo yan mga kababayan. Ano po para sa akin, in my own opinion, dapat lang talagang sabihin yon sa abogado at ipamukha sa abogado nitong si Kibuloy na kaya ka kinuhang abogado para ipagtanggol mo yung kliyente mo at para kausapin mo yung kliyente mo na itama yung pagkakamali niya at harapin niya yung mga demanda laban sa kanya. Kasi mga kababayan, hanggat nagtataguyan si Kibuloy, talagang walang mangyayari sa kaso niyan. Mananatili yung pagtugis at paghahanap po sa kanya. Ngayon, kung titingnan nating mabuti, di ba kaya nga siya kinuhang abogado para ipagtanggol niya si Kibuloy pagka nasa hukuman na yung kaso at kapag ka itong si Kibuloy ay sumuko na. At dapat hindi niya pagtakpan yung ginagawang kasinungalingan mga kababayan at pagtatago ng kanyang kliyente. Kaya nga siya kinuhang abogado, tama naman. Kung tutusin yung sinabi ni Kabayan na pasukuin si Kibuloy, mag-file sila ng kung ano-ano dyan para i-debunk yung demanda na ibinato sa kanila at dun tayo maniniwala na talagang inosente siya at talagang may bayag siya para harapin yung mga demanda na ibinabato sa kanya. Mga kababayan, ano po, so maliwanag naman na kung tatanungin nyo, in my own opinion, payo ko lang kay Attorney Sal Panelo, total abogado naman po kayo attorney, much better. Huwag na po kayo magpakita dyan sa SMNI. Huwag na po kayo magsalita dyan. Dahil unang-una, yan po ay teritoryo ng mga media. Pangalawa, dapat nasa korte po kayo at doon nyo idepensa yang si Kibuloy at ang mga Duterte. Total, abogado naman po kayo. Kayo lang po bilang isang social media influencer.